mga apostol, ang mga iba'y propeta, ang mga iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal na mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat. At ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangatawan na kapustusan ni Kristo. Pagpalain ng Ama kanyang salita. Sa pangalan ni Kristo ng ating Diyos. The gift that uplifts, yung kaloob ng Diyos na nakakapagpahala, nakakapagpalakas. Yung kaloob ng Diyos na nakapagpapagaling ng body of Christ. Sabi din sa Bible, gamitin natin ang ating mga kaloob na tinanggap mula sa Diyos hanggang sa lubos tayong lumaki. Tayo kasi katawan ni Kristo, nais ng Diyos na gamitin yung kaloob na meron tayo para yung body of Christ tumibay, lumaki hanggang sa sukat ng pangatawan, hanggang sa si Kristo dumating. Now, let me give an example. Pakinggan mo mabuti ito. Meron kayong kaibigan sa malayo, BFF nyo, at sa tuwi na kayo ay magkakakwentuhan sa phone or messenger or whatever, hindi kayo mag-awat na magkwentuhan. Meaning, talaga excited kayo makita, pero malayo. Napakadalang. Pagka may birthday isa't isa, lalo ka na, nagagaya ka ng kakaibang regalo. Regalo na palagay mo, magiging napakagandang alaala sa kanya. Binabald mo na maganda, iisipan mo ang regalo, so excited ka, pinapadala mo. And then, of course, sasabihin niya sa'yo, salamat sa regalo mo. Sa tuwing merong auction, birthday, or whatever, nagpapadala ka palagi ng regalo sa kanya. Kaya hindi naman sa'yo. Ilan na pinapadala ng regalo sa'yo, talagang i-display mo, you kept them properly. One time, nagkaroon pagkakataon ikaw na puntahan siya sa kanya sariling bahay. Tinan niya ha. Hindi ka na excited magbigay ng regalo, pinag-isip mo buti. Then finally, magkikita kayo at nagkape kayo, then nagpunta kayo sa bahay nila. Habang nag-aasikaso siya, lakad-lakad ka sa bahay nila. Maganda paligid, pero may isa kang hinahanap. Saan kayo napunta rito yung regalo ko sa kanyang frame? Saan kayo dito napunta yung regalo ko sa kanyang wall clock? Yung naisip mo agad, hinahanap mo yung minergalo mo sa kanya kung naka-display. So, sabi niyo kaibigan mo, saan na nagagawa ng pagkain ng habang lumalakad ka, napunta ka sa isang kwarto at binuksan mo dahan-dahan at nagulat ka. Napansin mo lahat ng regalo mo sa kanya noong mga nakaraang mga taon, andun doon lahat at nakalagay doon sa storage na yun at ang kinasasama na loob mo, hindi man lang binuksan. Ano mararamdaman nyo? Di ba masakit yun? Di ba tinabi lang, in-storage lang. Masakit sa inyo na yung regalo nyo, anong damdamin nyo? Hindi ginamit. Hindi pinagmalasakitan. Pinagkagastusan nyo, pinaghirapan nyo, tapos itinambak lang niya. Masakit yun, di ba? Matutuwa ba kayo nun? Hindi. Mga kapatid, tayo nga, hindi ka matutuwa eh. Diyos pa, na nagbigay siya ng regalo, tapos tinatambak nyo lang, di yung ginagamit. Eh, pasal na ba regalo ko? Yun ang gusto natin i-describe, talakayan. Kasi kailangan nating matutunan yung gift na ibigay ni Diyos sa atin. Tandaan nyo, hindi po pwedeng wala kayong gift mula sa Diyos. Lahat tayo merong kaloob. Amen? Lahat tayo merong binigay ang Diyos sa inyo. Kailangan discovery mo kung ano yun para yung gift na yun, magamit mo, hindi mo i-stock lang. Amen, mga taong, maniwala kayo, ang Pilipino, kahit sandalin, ang galing. Pagkanta, paggawa sa kabulustugan, paggawa ng maganda, kilala. Yung mga talent ginagamit sa kinikilala sa ibang bansa. Pero bakit hindi gamitin sa Pilipinas? Balik tayo sa mundo natin. Binigyan ka ng Diyos ng talent. Ginagamit natin sa sanlibutan. Bakit hindi natin gamitin sa Diyos? So kailangan malaman mo, ano ba yung gift na binigay mo sa akin, Panginoon? Kailangan lang huwag niyong itenga. Huwag niyong hindi ginagamit. Gamitin natin yung kaloob ng Diyos dahil yan ibinigay para magamit, para mapakinabangan ng kabuuan. Gift that would uplift. Amen?
Yung mga Kristiyano. At hindi yun binigay para ikaw lang makinabang mag-isa. Ibinigay yun hindi para sa sariling papuri, kundi para mapakinabangan ng kapatiran para tumibay. May mga tao na ginagamitan mo ng gift mo para sa encourage, pero wala, nakatunganga lang siya kung saan-saan. Pag gano'n, sabi ng Bible, pagpaga mo na ng paa, punta mo na iba. May mga tao, kahit ano encourage mo, ayaw talaga. May mga tao tayo, they claim to be Christians, pero wala lang, ayaw na maglingkod sa Diyos, pero maraming oras sa paglalakwat siya, pero walang oras sa katinoan. So ayaw natin ng ating binigyan na regalo na binalot na mabuti, pinagandaan, hindi ginagamit. We want the gift na ibinigay mo to be opened and used. Okay? Ganun din ang Diyos. Now, so 1 Corinthians 12, 4-7, tinisabi ng Bible. 1 Corinthians 12, 4-7. Basahin natin. Amen? Okay, begin. Ngayon may iba't ibang mga kaloob. Dapat iisang Espiritu. Sandali meron tayong iba't ibang kaloob. Hindi kayo lahat po pwede, hindi tayo lahat po pwede, iisa ang kaloob. Talagang binigyan ng Diyos tayo ng iba't ibang kaloob. Okay, meron tayong kaloob na magandang kumawit. Pero may kaloob, may tao na hindi binigyan talaga ng Diyos ng ganong gift. May mga binigyan ng Diyos ng kakayahan mag-drive. May mga tao talaga hindi pa pwede magmaneho. May mga taong feeling gilera lang, yung feeling lang, no? Pero, tinan niya, basa, verse 5. At may iba't ibang mga pangangasiwa, dapat isang Panginoon. Sige. At may ibang paggawa, dapat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay. Okay, 7. Dapat sa bawat isa ay binibigay ang magkakayan ng Espiritu upang makakapaglaban naman. Iyon, upang pakinabangan. Iba't ibang talento, iba't ibang pangasiwa, iba't ibang kaloob, pero isang gumagalaw, isang kumikilos, isang nagpapalakas. So tayo mga Kristiyano, mayroong mga iba-ibang talent, iba't ibang skills, iba't ibang gift. Hindi natin babasahin, pero if you are taking notes, sulat nyo dyan, Romans chapter 12, basahin nyo buong chapter. Kung anong gift meron kayo. Isa pa, sulat nyo 1 Corinthians 12, Ephesians 4, and 1 Peter 4. Basahin na lang ninyo, baka madiscover nyo roon ang gift na meron kayo. And then as we go further, yung mga katangian ng gift na ibigay sa atin ng Diyos, it might be in the realm of music or counseling. May mga tao ang galing magpayo. Talagang magaling sa magpayo. May mga tao hindi mo pwede lapitan kasi talagang walang alam na mabuting payo. May mga tao ang galing sa music. May mga tao ang galing sa hospitality. Okay? Iba ang galing sa problem solving. Iba ang galing sa yung mga kamay, magaling sila sa paggawa ng mga anong bagay. At maniwala kayo sa hindi, ako, I believe, yung gift of singleness, baka merong kaloob ang Diyos na ilan sa inyo na manatiling binatak dalaga habang buhay. May ganon. Pwedeng ganon. Si Paul, hindi ako niyawalang may asawa siya, kaya siya nakapaglingkod ng mag-isa. Malaya siya, sabi niya, hindi ako, sana kayo ay maging kagaya ko na walang, in effect, sabi niya, hindi ako naglilingkod sa Diyos na mayroong pasanin na pamilya. Although hindi niya minamalit yung may pamilya sa paglilingkod. Sabi niya, kung pwede nga lang kayo maging kagaya ko, para wala kayong iniintindi. Pero iba yung single ka, kaloob ng Diyos yan, iba yung tinawag ka na meron kang gift mula sa Diyos na magkapamilya. Kasi baka siya walang kakayahan mabuhay na maglingkod bilang may pamilya, so mas magagamit siya ng Diyos na binabinata naman si Pedro. Ako hindi ko na nakita mag-aasawa to Pero kung gusto niya, di walang masama. Pero kung ang kaloob ng Diyos sa iyo ay maging single habang buhay at ipipilit mo magkaroon ka ng pamilya, hihilahin ka ng pababa. Tandaan niyo, ang gift ng Diyos, pag magiging malinaw na malinaw sa inyo, gagamitin ka lalo to uplift others at maging blessing ka sa iba at magiging pakinabang ka sa Diyos. Amen? So, hindi mo pwede sabihin na, mas magaling ako sa'yo, magaling ako manta. Mas magaling ako sa'yo kasi magaling ako mag-drawing.
Magaling ako siya kasi magaling mag-drive. O magaling ako sa mga paggupit ng mga bagay-bagay. Hindi pwede sabihin ng kamay, magaling sa paa. Nako yan. Hindi pwede mamalaki yung mata sa ilong o yung bibig sa tenga. Lahat siya may pakinabang. Hindi ginawa ng Diyos sa kamay para mapangamoy. Hindi pwede. Tama? Hindi pwede gamitin ng Diyos yung bibig para panlakad. O panulat. Although nagagamit, panulat yung bibig. Dahil meron akong alam, si Johnny Erickson Tada, nabali yung kanyang gulugod. Patay ang katawan niya, pababa, ulalay, pababa. Ang nakapansusulat sa kanya, bibig lang. Ang galing mag-drawing, bibig ang ginagamit. Iba naman, pinagsusulat paa. Di ba? Iba naman, ginagamit yung bibig sa paninira. So, hindi yung gift. Okay? So, una sa gusto makita nyo, the gift that would uplift favors us. Binibigyan tayo ng benepisyo, pinapaboran tayo ng gift na ibinigay ng Diyos. Una, ang gift nito, it will keep our body balanced. Yung body of Christ, tayo mga Kristiyano, babalansehin niya yung ating buhay pananampalataya. Hindi yung nakatagilid. Ano ibig sabihin ng babalansehin? Ng gift na ito yung ating paglilingkod bilang sa Panginoon. Pagka ang gamit na binigay ng Diyos sa atin o gift, nagagamit natin ng tama, may direksyon tayo. Mayroong sa kusina, mayroong sa audio. Sipin ko lahat ng tao sa audio lang, wala nagkasaka sa kusina. Di ba kung lahat ng tao sa atin nandito lang sa stage, wala nagkasakasa ng panonondo. So, nakita niyo yung balanse kahit paano, although kulang na kulang pa, balanse, may nanonondo, may nagtuturo, di ba? Meron sa audio, merong parang normal lang sa nakikita nyo. Pati sa bahay. Pagka lahat ng tao, andun lahat sa labahan, wala nagkasikaso sa pagwawalis, kaya nga, wag sana kayo magkaroon ugali na pag kayo naglilinis o naglalaba, wag niyong hihiliin yung iba na, ba't siya walang ginagawa? Baka hindi para sa kanya yun. Maring ganon. Kung ano yung gagawin mo, gawin mo ng mabuti, at siya, gawin niyang ganyang gagawin, at walang hilian. Walang hilian. Kung kaya mo gawin mag-isa, gawin mo ng tahimik, sabi ng Bible, gumawa ka ng may katahimikan. Kung tutulungan ka niya, di salamat. Ngayon, tayo naman na nakakita ng pagkakataon, para balanse, tulungan natin. Magtutulungan. So, meron sa kusina, meron sa taas, meron sa pagtuturo. So, ganoon ang bagay. Ang gift ng Diyos na binibigay na pabor sa atin, it will balance the body. Pangalawa, it will keep us healthy. Magiging malusog tayo bilang isang iglesia. Yung pasanin ng isa't isa, gumagaan. Yung trabaho na ginagawa ng isa, gumagaan pagka natutulungan ng iba. Pangatlo, ano pa ginagawang pabor? It will keep our focus clear. Dahil sa lahat may ginagawa, lahat merong kanya-kanyang duty, lumilinaw ang gusto mangyari natin ng Diyos. So, bawat isa sa katawan ni Kristo, tayo ba, kita ng katawan ni Kristo, walang bida. Siya lang ang bida. Lahat, importante, hindi lang nagpapa-importante. Alam niyo yan? Lahat ay pwede gamitin ng Diyos, pero hindi pwedeng magpa-importante. Yung feeling entitled, hindi gagalaw yan pag wala ako dyan. Hindi under yan pag wala ako dyan. Pagka ganon, wala na. Sinisirang may balanse ng, pag sinabi ng kamay, magaling ako sa mata. Sabi ng mata, magaling ako sa kamay. Pag nagpapagalingan itong dalawang to, siyempre lumalaban yung kamay mo, magsusubo sa bibig, sabi ng kamay, hindi ako pa pwedeng magpasa ako sa bibig. Lalabanan ko yan, di ba? Kaya may mga tao, sumasahid, umiigkas, nagkakaroon ng schizophrenia, nawawalan sa katinuan kasi wala ng koordinasyon ng kanyang katawan. Magiging ganon ang gawain ng Diyos, mawiwindang. So, kailangan ng ang isa't isa, para mabalanse, para ma-focus, at para lumusog ang iglesia ng Panginoon. Para yung mga dapat gawin, na-accomplish.
Pangalawa, hindi lamang the favor, yung function natin. Okay, meron may mga function na ibinibigay, actually yung division ng paggawa na binigay sa atin ng Diyos. Una, yung gift na binigay sa inyo ng Diyos sa atin, it is baka support gift. Support gift. Ibig sabihin, yung binigay ng Diyos sa kaloob sa iyo, na siya pinakapuso o pinakabaga o pinaka-importanteng bahagi ng buhay natin, pag ginamit sa Diyos, mas titibay. Pag sinabi support, hindi babagsak. Ito mga posting ng support yan. Support yan ng building sa taas. Pag wala yan, babagsak to. So, support. Tayo ba yung nakasuporta sa mga malat sa buhay, sa gawain, o tayong talagang laging nakapabigat? So, let us be a support. Pangalawa, hindi lang support, service. Yung ating gift na tinanggap, ipaglilingkod natin sa body. Hindi para malagay sa spotlight, kundi para umandar na mabuti ang gawain ng Diyos. Wala akong nakita kahit paano na mga entitled sa church natin, naglilingkod ng tahimik. Iba nga, ayaw nga lumantad eh. Tahimik na nanonundo, tahimik na naglilinis, tahimik na gumagawa, basta tahimik lang. Basta sila, naglilingkod sila sa Panginoon, which is good. And then pangatlo, yung sign gift. Yung mga sign na ginagamit nung araw ng Diyos, Espiritu Santo, para lalong ma-authenticate yung presence ng Diyos sa lupa. Itong mga signs na pwede natin isa-isahin. Mabilis lang. Katulad ng sign ng pagiging apostol. Wala na ngayon yan. Kinailangan yung mga apostol ng araw para ipahayag ang pangangaral ni Kristo, pero wala mga apostol ngayon na itinuturing. May mga nagko-consider sa sarili nilang apostol sila. Ang dami nilang mga follower at natawag sa kanila ay apostol. So, hindi na po. Ang apostol ay mga taong personal na nakakita kay Kristo. Tapos, merong mga apostol ngayon sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, na ngayon lang ipinanganak ng panahon ito, mga year 1950s, and they consider themselves as apostles, pero hindi nila nakita si Kristo. Ang katangian ng apostol, nakita at nakausap ng harapan si Kristo. So bakit sila apostol? Feeling nila. Hindi na kinikilala ng Diyos ang apostol. Sabi nga na Luke 16:16. Later sa prophets yan, mamaya. Anyway, so, ang pagiging apostol ay gift pa rin yan noon para lalong tumibay ang bagong-bagong iglesia ng Diyos. Okay? Pangalawa, yung prophets. Yung prophecy, yung gift of prophesying. Yung magsasabi ng magaganap. Yung mga apostol, isinugo. Ngayon parang ito, wala nang literal na personal na bodily isinusugo si Kristo kasi si Kristo nasa langit na. Ang Espiritu na niya nasa ating mga puso. O nagsusugo pa rin siya through the Holy Spirit. Pero hindi kagaya ng ginawa niya sa 12 apostol, -1 na naghuda si Iscariote. So yung prophecy, yung mga prophets, tandaan nyo, may mga nagmamagaling ngayon na kagaya ng babae ng pangalan lalaki. Na pangalanan, hinanguhula siya. May mamamatay na artista. Oo. Pangalan, babae siya, pero pangalan niya, lalaki. Lahat ba ng hinuhula ni Rudy Baldwin, nagkatotoo? Palagay niya, nagkatotoo ba? Hindi. Patunay na ano siya, bulang propeta. Eto talata, Deuteronomy 18:21. Tira niyo. Eto tanda ng totoong propeta, basa. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Na hindi sinalita ng Panginoon, ha? Okay, basa. 22. Pagka ang isang propeta Ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinabi niya ay hindi na mangyari, hindi sinalita ng Panginoon. ang propeta niya Nagsasalita ng nakahambugan, huwag mong patatakutan siya. halimbawa, sinabi niya, sa First Baptist Church, may naka-blue na hindi na makapag-aasawa kahit kailan. Ang pangalan niya ay nagsisimula sa
nagpipipik pa yun, tumitil pa mata. Kasi simula sa P. Nako. Sabi ni Pedro, loko mo. May nililigawan nga ako ngayon eh. Di ba? Alam niyo, kahit ano sabihin itong mga tao ito, na nagkatotoo man. Pero, sa dinamin na sinabi niya, may isang mali. Sabi ng Bible, hindi sa Diyos. Hindi galing sa Diyos. Okay? Amen? Kundi ito ay nasalita ng kahambugan. Huwag mo siyang katakutan. Okay, so, tingnan natin. So, wala ng apostles. Wala ng prophets. Luke 16:16. The law and the prophets were until John. Okay? Sumunod, evangelism. Ito, hanggang ngayon, effective yan. Hanggang ngayon. Okay? Ephesians 4:11, basa. Okay, begin. At pinatakaluan niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba-iba, at ang mga iba-ibanghilista, at ang mga iba-iba. Okay, nilagay ng Diyos yung mga evangelists, pastors, teachers, para sa verse 12. Tignan niyo. Basa. Sa Kasasaktan ng mga naan sa gawain at piling ko sa iba-iba ng kawan ng Kristo. Okay, yan ang ating general gift na tinanggap mula sa Diyos. You are gospelers. Nag-share kayo ng mabuting balita. Pastor, teacher, evangelist. So lahat tayo ay dapat mag-share ng salita ng Diyos dahil yun ang iniutos sa atin, yun ang rason kaya tayo buhay pa na tayo masave. So, along with yung mga pastor, kagaya namin, mga pastor teachers, inilagay kami para mag-encourage, para i-build up, para ituwid ang mga kapatiran, turuan ang kapatiran. While yung evangelist, nangangaral kay ibang lugar, ang pastor nasa stasyon lang siya. Pero ako, pastor evangelist, umiikot kung saan, at the same time may church. So, along with these requirements, okay, merong kumbaga apat na checkpoint na pwede rin makita at yung gift na ito ay dapat makapasa doon yung pastor teacher. For example, ang pastor teachers need to be faithful. Amen? Dapat matapat. Hindi yung ligo ng umaga, nag-ML. Di ba? Ligo ng umaga, kung saan pupunta, layas, dapat nasa church. Di ba? Dapat faithful. Tapos puro pera lang alam nung mga pastor pataula. Puro pera. Ang pinagsisimbihan ng mga yan, Christian. Tiyan nila ang pinagsisimbihan nila. Tingnan sa Romans 16:17. May mga ganyan mga pastor, mga leader. Romans 16:17. Wala tayong verse. Tingnan mo, pakibasa niyo dyan sa inyong Bible. Ang kanilang pinagsisimbihan ng kanilang mga tiyan. Okay, tiyan ang kanilang pinagsisimbihan. So, dapat matapat. Pangalawa, ano yung praktikalidad ng buhay nila? Romans 16:17 hanggang 18. Kumbaga, ando doon siya para solusyonan ang problema na pinagdadaanan ng mga, nakita niyo? Okay, nabasa? 16, 17. 18. Sige, begin. Pakibasa. Ngayon ay hindi nagsisilungan sa pasyampiyon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamitan ng kanilang mabuting pananalita, at kailinan ng mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang Diba? Ang paglilingkod nila, sariling tiyan nila. Diba? Dinadaya. Yan ang karamihan sa mga leader ngayon ng reliyon. Yumayaman sila, ang mga miyembro, ginakatasan ng todo-todo. Hindi mo makita maglabas ng pera yan. Gumastos sa gawain. Sila ang talagang ginagasusan. May alam nga ako pastor siya eh. May kotse na siya, may kotse asawa niya. Birthday niya, sabi niya, bigyan niyo ako ng bagong kotse. Miyembro niya nagbabayad, buwan-buwan. Gawin ko kaya yun, ano? Pambira. Nakakapangilabot yung mga yan. Tapos hindi mo makikita na
nagmalasakit yan sa mga kapwa niya pastor, mga Christian. And third, they need to be discerning. Meron sila kakayahan na ma-spot, makita yung danger na kinakaharap ng mga kapatid. Kailangan talagang inform kayo. Ang pastor ng Diyos, ang likod ng Diyos, sini-inform ang kanyang tupa. Finally, they need to be able to take criticisms. Yung meron kinakit napansin na dapat i-comment, okay lang, ituwid. Kailangan tanggapin ko yun. Kung kailangan ituwid, ituwid. Willing siyang magpa-correct kung kailangan. Then, finally, hindi lamang yung the favor and the function. Number 3, yung ating feedback. Okay? So, unti-unti yung nalalaman yung gift, meron kayo. Unti-unti yung nalalaman ng kaloob ng Diyos sa inyo. Anong dapat yung response? Feedback ninyo dyan. Okay? So, wala na apostleship, wala na prophecy. Pero yung evangelism at saka pagiging pastor-teacher, ando doon yung sa ating panahon. So, where would Christianity be kung itong mga gift nito, ito lang kinento ko kanina, pagdating mo sa bahay ng kaibigan mo, for many years, irigal mo sa kanya, nakatago lang sa cabinet. Kung tinago ng mga alagad, ng mga apostol, ang gift ng Diyos, hindi kayo masasave. Hindi tayo masasave. Kung kinip-kip lang nila, at hindi tayo kumilos. Kaya mga Kristiyano ngayon, kung hindi tayo kikilos, hindi tayo magsashare ng Ebanghelyo, hindi natin gagamitin yung gift of evangelism. Meron kayong gift niyan. You can talk. You can share. You can speak in Jesus' name. Share nyo lang. Punta kayo sa church, sama kayo. Ganun lang. In fact, makikita mo talaga sino totoo mo kaibigan. Pag sinasamahan niya kayo sa tama. Okay? So, kung hindi yun nabuksan at hindi nagamit, wala tayong iglesia ngayon. So, yung yaman na yan, ay hindi natin dapat na binabaliwala. So, ano dapat na response? Una, let's be an example. Let's be an example. 1 Timothy 4:12. Sa lahat ng bagay, no, in speech, in word, in deed, let's be an example. And then, of course, kung sino yung mga nakikita nyo ng mga Kristiyano na ginagamit ng Panginoong Diyos, medyo ipag-pray nyo sila. Pahalagahan nyo. You held them in high esteem. Hindi sila sasambahin. Kundi pahalagahan nyo, pag-pray nyo, na sana magaya ako sa Kanya. Okay? Yung nakikita nyo, halimbawa sa kanila, mapakinabangan natin. In closing, lagi nyong tatanggalan ng balot ang anumang iniregalo sa inyo. Okay? Ang Diyos tuwan-tuwa na ipinagbalot ka ng gift na binigyan man sa inyo, tanggalin yung balot, use the gift. It would uplift your life and others. Last verses, 1 Corinthians 12, 25 to 26. 1 Corinthians 12, 25 to 26. Okay, basahan natin. Kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng isang mag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaragdag, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaragdag kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagpapapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagdadagdag kasama niya. So, ibig sabihin, bilang part of the body, we all should be happy pag na-promote yung isa. Amen? Pag maganda nangyari sa isa, hindi yung bira. Nakakuha siya ng magandang grade. Manluloko yun eh. Di ba? Alam yun, namaril doon sa Sambuanga? Alam ko, hindi ako bilib sa matalino lang sa isipan eh. Pero bobo sa maraming bagay. Pinakamatalino sa klase, pero ba't namaril? Dapat yan, ang unang niya binaril, sarili niya eh. Eh, namaril pa sila iba eh. Yun ang naknaka ng bobo talaga. Bakit siya namaril? Sabi ng balita, hindi na binigyan ng teacher ng gusto niyang grade. Di ba? Alam niyo, ang tao na matinong isipan at gusto niya kapakinabangan ng lahat, masaya siya pag pinagpapala, napopromote, gumaganda buhay, umuunlad, umasenso, ang kapatiran. At hindi siya ang una laging bida, kundi kayo na lahat maging bida. Basta mapurihan ng Diyos. So tandaan niyo yung sinabi ng Bible niyan. Okay, bago tayo mag-prayer time, let's close sa prayer muna. Okay?
Aming Ama, kayo po magpala sa mga pag-aaral namin ito.